uh, I met Father Conrado Balweg when I was in grade 6 at Sumadel, Tinglayan, when they were in our place. That time, he was din a new NPA, kararating from Abra kasi doon siya sa Kalinga Dumiretso. Then, from there, pumunta sila sa amin, sa Sumadel, 1979. Then, siya yung nag-organize sa amin when we were a student na to be yung maging youth, YS nila. Yung ginagamit nilang parang pasabilis nila, messenger nila sa lahat ng sulat sa mga kasama nila din sa Lubwagan because we were in Lubwagan Center Citas School that time. So, kahit ang daming mga detachment ng army, hindi naman nila na-detect kasi yung sulat na inano namin noon ay ang liliit na parang so wala talagang nakakaalam na dala-dala namin lahat yung mga letters nila papuntang Lubwagan and other places sa Kalinga. And doon, every time mag-weekend kami sa amin, nagkakandak ng every night may brainstorming kami, meeting sa church, dun din sa amin. So, from that time, parang we na-appreciate namin yung principle na inaano namin sa kanya. Yung nilay-lecture, kasi it's more on our problem sa Cordillera. It's more on land problem and our right to self-determination, yung sa racial discrimination kasi we can't deny those days parang second class citizen kami na taga Cordillera kasi they considered as minority, kaya yun yung lahat ng nile-lecture niya sa amin. So we were really convinced, so we really involved sa kanilang movement, lalo kung may community activity nila, tumutulong kami. Yung niya, talagang leadership niya rin na very humble din siya. Yung kahit siya yung chairman sa CPLA, parang pa rin siya, bumaba pa rin siya sa up to yung lowest na element na hindi makaintindi. Kaya niyang yung flexible yung niya Oo, na to explain yung hindi nila maintindihan. So, iyon yung isang alam ko rin na nagho-hold sa niya yung ugali niya na low profile at saka yung leadership niya na yung gawin niya muna bago siya mag-command. Siya yung gumagawa sa gawin niya muna then command kasi. Therefore, 6 months na consolidating their people. Kasi doon, that time, parang they are planning na they have a plan na i-split kasi yung napansin nila na parang hindi magtugma yung ng NPA tsaka silang taga Cordillera, yung mga kadres ng Cordillera na naging NPA. So, iyon ang then after that, that time, yun pa, doon nila kino-consolidate yung mga plano nilang i-split. So, after parang sinumulan nilang nung 1980 pa. So, it took them years to consolidate all the Cordillera cadres to split from the CPP-NPA. So, kung tingnan mo, parang 5 years sila nag-consolidate within their movement. Kasi, lagi nilang, every time na, kahit nung college pa kami, then after high school, nung nag-college kami sa Baguio,
binabasa namin yung mga news na regarding Ambo na yung ano nila, yung may bayad sa head niya. Tumatawa lang kami kasi we know na yung reward niya. Andun lang sa amin si Kaambo, andun lang sa Kalinga na paalis-alis sa different places doon sa amin. So, yun. Then, nung college pa ako, na ano namin, one time we have a vacation na inano nila, they informed us na may plano silang i-split. So, sinusubaybayan lang namin kasi tumulong din kami kami yung nag-ano din sa Baguio, yung sa PIGSA, yung Progressive Igorot Student Association, kami rin yung nagko-consolidate. Para din tuloy-tuloy na sa legal front din kami sa organizing ng mga estudyante, tsaka yung every time na magbakasyon kami sa mga tribes din, yung mass basis nila doon kami nag-organize. So, parang tuloy-tuloy kung baga, kahit doon kami sa Baguio nag-aral, tinuloy pa rin namin. And yung communication nga, yung kung minsan, kung alam nila na nakabakasyon kami, parang sinasadya din na pumupunta sa amin just so na ma-meet kami and to have a meeting with us. Kasi hindi lang ako, marami kaming mga estudyante rin na sa kanya. With Father Conrado Balwig as ang first na binigay na trabaho ko, yung meron kasi silang different commissions sa kanyang bureaus, different bureaus na for education. So, education ako pumunta kasi alam niya na education ang natapos ko. So, ako yung assistant ng head ng education bureau. Parang ako yung assistant niya. So, then at the same time, nung formal na recognize kami na maging CPLA, doon ako sa Political Bureau Office as secretary. So, ako yung secretary nila sa Politburo. Yung Political Bureau means yung ano nila, yung yun yung core na grupo na nagpaplano sa lahat ng activity ng movement. Yun talaga kasi yun nga yung parang threatened yung existence ng tribal people. So ilang tribes na ma-submerge pag continue talaga yun. Tabuk, Pasil, Tinglayan, then Bontok, Lubwagan. So almost lahat yung masa-submerge talagang yun ang kaya yun din ang isang nagmas sa mga tao. Why that time maraming nag-join sa NPA. Just to defend their land. Siguro yung pagre-report sa taas, misreporting din. Hindi nila nire-report talaga yung actual na situation. Kaya namimiss rin sa national government. Kasi hindi naman kasi that time Ngayon lang naman na malapit ang national government sa mga tao, di ba, na pumunta talaga sa baba. That time yung mga lang, ang sinesent nila yung mga staff lang. Kung mali yung reporting na binigay ng staff, di yun yung inano nila. 1986 to 94 ako. 94. As in, walang problema sa other areas except yung konting ilang barangays lang sa Balbalan. Yun lang. Pero ngayon, almost, yata, Tanudan lang and Tinglayan ang hold the line ng ngayon. Sa etong no, etong AFP. Kasi etong Lower Caliga almost na-recover ata nila yung mga places because yun nga yung legal front nila, ang lakas using the students,
yung women's organization. And ang isa pang nakikita ko kasing strategy sa atin kasi, yung walang, di ba, yung AFP, pupunta lang sila mag-CMO, then mag-operate, alis na sila. Then after that, andyan na naman yung mga kabila na mag sa mga sinabi ng mga AFP to talk against the government and the AFP. So, syempre, hindi mo talaga maiwasan na kung lagi sila doon na yung mga tao, lalo yung mga bata. Syempre, kami nga bata kami nung sumali kami dito sa movement ng CPLA. NPA pa sila that time Syempre, yung mga ideology, very, perfectionist ka sa mga ideology kung bata ka. Kaya, yung binibiktim nila, yung mga youth. So, isa ka na doon. Isa doon. Isa ka na doon, ma'am. Oo, pero iba naman yung nila noon compared ngayon na iba talaga. Hindi makatao yung ginagawa nila ngayon. Hindi nakasama ni Kaambo na nag-decide to split, na umisplit sila sa movement. Si Father Balwen nga, Kaambo. Kaambo ba ang yan? Oo, Kaambo yung alias niya. So, kaya 1,200 ang nung yung Congress, first Congress nila sa Peñarol, sa Manabu, nung create nila draft nila yung Manabu Pagta, yung parang constitution nila. Yan, yung number ang dun namin na yung number. Yung Chico Dam later lang yung Batong Buhay. So, yun yung main reason why they joined the CPP kasi parang ang tingin ng National Times sa kanila, yung paglalaban nila sa right ng taga-Cordillera, parang rebelde. Kaya wala silang magawa kundi just to join the CPP-NPA. Kasi talagang ang nila, ang ng national government that time sa kanila is talagang rebelde sila. So, yun ang reason na nag-join sila sa NPA with the condition din na ang NPA tutulong sa kanilang problema. But during the time nandun sila sa loob, iba, gusto ng NPA i-overthrow daw ang national government bago i-resolve ang problema ng Cordillera. Pero ang taga-Cordillera din na mga kadres na umisplit sa CPLA, hindi sang-ayon sa ideology nila kasi talagang hindi pwede yun Hindi talaga applicable. And besides, iba talaga ang problema ng taga-Cordillera. Sinasabi ng NPA na gusto nilang i-resolve. So, yun ang main reason. Magkaiba talaga yung ideology nila. Ang main focus naman ng mga kasama ngayon ay gusto nila talagang umunlad din ang life nila. Karamihan din sa CPLA, they want to join the armed forces of the Philippines talaga. Kasi as they say na yung tapos na yung buhay nila sa NPA. Alangan naman na babalik sila. And besides, hindi talaga pwede kasi kung tingnan mo ilang buhay ang nawala sa CPLA, yung mga high officers ng CPLA na pinatay ng NPA. Alangan naman na and they really declared war against us. And in fact, yung reports nga, etong last December lang mas pa yung tingin nila sa amin na CPLA kaysa compared to AFP. So parang hinit list kami. Kami yung nasa hit list nila, lahat yung leadership ng CPLA. So it's no way talaga na mag-go back sila sa NPA. Leadership niya rin na very humble din siya. Yung kahit siya yung chairman
sa CPLA, parang ano pa rin siya, bumaba pa rin siya sa up to yung lowest na element na hindi makaintindi. Kaya niyang yung flexible yung ano niya eh. Oo. Na to explain yung hindi nila maintindihan. So, iyon yung isang alam ko rin na nagho-hold sa ano niya eh, yung ugali niya na low profile at saka yung leadership niya na yung gawin niya muna bago siya mag-command. Siya yung gumagawa sa gawin niya muna din command ka, sir. Iyon talaga eh kasi National project oo. that time. Oh, iyon nga yung parang na-threatened threatened yung existence ng tribal people oh. So ilang tribes na ma-submerge pag continue talaga yun. Tabuk, Pasil, Tinglayan, then Bontok, Lubwagan. So almost lahat yung masasubmerge talagang iyon ang kaya yun din ang isang nagmas sa mga tao. Why that time maraming nag-join sa NPA. Just to defend their land. Siguro yung pagre-report sa taas, misreporting din. Hindi nila nire-report talaga yung actual na situation. Kaya namimiss rin sa national government. Kasi hindi naman kasi that time Ngayon lang naman na malapit ang national government sa mga tao, di ba, na pumunta talaga sa baba. That time yung mga ang sinesent nila yung mga staff lang kung mali yung reporting na binigay ng staff, di yun yung nila. 1986 to 94 ako. 94. As in, walang problema sa other areas except yung konting ilang barangays lang sa Balbalan. Yun lang. Pero ngayon, almost, tanudan lang and Tinglayan ang hold the line ng ngayon sa etong PA? no, etong AFP. Kasi etong Lower Caliga almost na-recover at nila yung mga places because yun nga yung legal front nila, ang lakas using the students, yung women's organization, and ang isa pang nakikita ko kasing strategy sa atin kasi walang, diba, yung AFP, pupunta lang sila mag-CMO, then mag-operate, alis na sila. Then after that, andyan na naman yung mga kabila na mag sa mga sinabi ng mga AFP to talk against the government and the AFP. So, syempre, hindi mo talaga maiwasan na kung lagi sila doon na yung mga tao, lalo yung mga bata. Syempre, hindi mo. Kami nga bata kami nung sumali kami dito sa movement ng CPLA. NPA pa sila that time Syempre, yung mga ideology, very, perfectionist ka sa mga ideology kung bata ka. Kaya, yung binibiktim nila, yung mga youth. So, isa ka na doon. Isa doon. Isa ka na doon, ma'am. Oo, pero iba naman yung nila noon compared ngayon na iba talaga. Hindi makatao yung ginagawa nila ngayon. Hindi nakasama ni Kaambo na nag-decide to split, na umisplit sila sa Kaambo? movement. O, si Father Balwen nga, Kaambo. Kaamo ba ang yan? Oo, Kaambo yung niya, alias niya. So, kaya 1,200 ang nung yung Congress, first Congress nila sa Peñarol, sa Manabu, nung create nila draft nila yung Manabu Pagta, yung parang constitution nila. Yan, yung number ang
dun namin na ano yung number. Therefore, 6 months na consolidating their people. Kasi doon, that time, parang they are planning na they have a plan na i-split kasi yung napansin nila na parang hindi magtugma yung ano ng NPA tsaka silang taga Cordillera, yung mga kadres ng Cordillera na naging NPA. So, iyon ang ano. Then after that, that time, yun pa, doon nila kino-consolidate yung mga plano nilang i-split. So after, parang sinumulan nilang nung 1980 pa. So it took them years to consolidate all the Cordillera cadres to split from the CPP-NPA. So kung tingnan mo, parang 5 years sila nag-consolidate within their movement. Kasi lagi nilang, every time na kahit nung college pa kami, after high school, nung nag-college kami sa Baguio, binabasa namin yung mga news na regarding Ambo na yung ano nila, yung may bayad sa head niya. Tumatawa lang kami kasi we know na yung reward niya. Andun lang sa amin si Kaambo, andun lang sa Kalinga na paalis-alis sa different places doon sa amin. So yun. Then nung college pa ako, na ano namin, one time we have a vacation na inano nila, they informed us na may plano silang i-split. So sinusubaybayan lang namin kasi tumulong din kami kami yung nag-ano din sa Baguio, yung sa PIGSA, yung Progressive Igorot Student Association, kami rin yung nagko-consolidate para din tuloy-tuloy na sa legal front din kami sa organizing ng mga estudyante, tsaka yung every time na magbakasyon kami sa mga tribes din, yung mass basis nila doon kami nag-organize. So parang tuloy-tuloy kung baga, kahit doon kami sa Baguio nag-aral, tinuloy pa rin namin. And yung communication nga, yung kung minsan, kung alam nila na nakabakasyon kami, parang sinasadya din na pumupunta sa amin just so na ma-meet kami and meet, to have a meeting with us. Kasi hindi lang ako, marami kaming mga estudyante rin na sa kanya. Kaya lang yung manabupagta, yung parang improve na kasi naging regional-wide na. Instead of 2 tribes, naging regional-wide yun, na yun yung ginagamit nila to negotiate with the national government. So, yun lahat ang basis. So, nung nabasa ko yung talagang doon ako parang na-convince na maganda talaga yung plano ni Father Conrado sa Cordillera, based on lahat yung mga documents na inano niya sa amin, kahit yung mga lecture niya. So more on yung sa pagta, it's more on gusto niyang ipa-recognize talaga yung ownership ng taga Cordillera sa national government. Kasi we all know na karamihan sa land na lupain ng Cordillera ay owned ng national government. Kasi yung sa terrain may PD na yung above 18 degrees and above, it's owned by the national government, di ba? So yun yung first na gusto niyang baguhin, and it was successful because during the negotiation sa Executive Order 220, yun yung isang demand na nirecognize ng national government, yung pag-aari ng taga Cordillera sa kanilang 1,200 actually lahat yung split sa kanila. Yung sumama sa kanya, that time na magkaroon ng negotiation na yung Cordillera Liberation na 1,200. Meron, andun naman sa kasi kasama yung sa CBA, yung sa Cordillera Budang Administration. Kung baga, yung CBA actually, association that time.
pero naging administration nung na-create yung Cordillera Administrative Region. Yun ay parang political arm ng CPLA. Kung baga, NPA at saka yung, di ba ngayon, yung mga may legal front ng NPA, parang yung CDF. NDF, oo, CDF dito sa So Cordillera. sila yung nag-a-act ng mga ganun, na political arm. Yeah. So, kasama sila kasi, kaya naging ganun But ang the time number. Ang main focus naman ng mga kasama ngayon ay gusto nila talagang umunlad din ang life nila. Karamihan din sa CPLA, they want to join the Armed Forces of the Philippines talaga. Kasi as they say na yung tapos na yung buhay nila sa NPA, alangan naman na babalik sila. And besides, hindi talaga pwede kasi kung tingnan mo ilang buhay ang nawala sa CPLA, yung mga high officers ng CPLA na pinatay ng NPA, alangan naman na, and they really declared war against us. And in fact, yung reports nga, etong last December lang mas pa yung tingin nila sa amin na CPLA kaysa compared to AFP. So parang hinit list kami. Kami yung nasa hit list nila, lahat yung leadership ng CPLA. So it's no way talaga na mag go back sila sa NPA.